These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the president are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Rep. Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Thank you. Secretary Amina Pangandaman of TBM. Magandang hapon po sa ating lahat. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process, and all our actions are above board. Kung maaalala nyo po ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Dave Gomez and Secretary Amina Pangandaman. We now have Undersecretary Claire Caso, the Palace Press Officer. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic, hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue na ito kung siya mismo ang mapapasok? Ang imbestigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya't pinipilit ilihis
upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. At handa na po akong tugunan ng inyong mga katanungan. Maricel Nalili from TV5. Yusek, magandang hapon po. So ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni Presidente, we cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa ating pagkakaalam ay may pending na pong mga complaints na naisampa sa kanya. At sana po ay mapabilis na rin po ng ombudsman ang mga pagresolba sa mga kaso na ito at kung sila ay makakapagrekomenda, kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case to the Sandigan Bayan, sana mapabilis na rin po. Kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin ng mabilisang aksyon. Hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil ang naaayon po sa batas, ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court o kaya ay siya naman ay hindi pa naman convicted at siya'y tumakas. At hindi natin masasabi na yung kanyang passport ay naisagawa at nai-issue ng, through a fraudulent act. So wala po pa kasi basehan para mag-file ng petition or application for cancellation of passport ni Zaldico and DOJ at malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po bibigyan ng basehan sa pagkakasila ng passport. Meron po kasing mga opinion like that of Senator J.V. Ejercito na once na considered as a national security threat, pwede naman na pauwiin at kanselahin yung pasaporte kahit na wala pang direktang kaso. Do you consider him as a threat or at least a Ang kaso po na ipapataw sa kanya or malamang na maisa pa sa kanya ay patungkol lamang po sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. So yun po. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, sir. Good afternoon. Isa po dun sa mga accusation ni Zaldico, si Pangulong Marcos umano po, yung nag-utos ng 100 billion peso insertion, na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos. What was his reaction po? Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at katulad naman po sinabi ni Secretary Mina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay at mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Microphone, please. Hi, Yusek. Kaugnay sa tanong ni Raquel, na nung napag-usapan ho ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Galit ba siya? Is he more determined now to have former Congressman Zaldico be made to go back to the Philippines para ho maimbestigahan yung mga sinasabi niya? Katulad din sinabi natin at sinabi po ng Pangulo kahapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin kapag siya ay dinamay at alam po natin at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo ang mga sinasabi ni Zaldico ay pawang kathang-isip lamang. Ito ho ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the President. Again, siya po ba'y nagagalit? Or is he not taking it seriously dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya hindi totoo? Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Zaldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito, mas magandang umuwi siya rito, at kanya po itong isalaysay
dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko. Na lehitimong notaryo publiko. Hindi kung saan-saan lang nakukuha. Para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Dahil mismo sa kanyang mga sinabi, kung ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Sorry, panghuli po. Is the President willing to guarantee the safety of the former congressman? Kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Saan po niya nakuha itong mga idea na to? Nung umuwi po ba siya dito, or rather, nung siya ba ay umalis, may pagbabanta na sa buhay niya? Nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya? Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net 25. Yusek, ano po yung naging dahilan ni Kong Saldico, bakit siya biglang bumaliktad at itinuro ang Pangulo at si former Speaker Martin Romualdez dito po sa korupsyon sa flood control projects? Alam naman po natin na close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. Ba't biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito? Unang-unang po, parang wala naman po ako masasabi na sila ay close. Wala po ako nakikita kung gaano ang closeness nila. So maaari, pagdating sa trabaho, sila ay nagkakausap. Pero kung sasabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner. Kayo po ang magtanong sa kanya. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento at hanapan niyo po siya ng ebidensya? Dahil kung kami po ang tatanungin niyo, hindi namin alam kung bakit siya nagsasalita ng kasinungalingan. Most probably, para itawid ang kanyang sarili at sabihin wala siyang kasalanan. Yun ang pinaka-basic reason. Pero kung ano pang mas malalim na dahilan niya, kayo na po ang magtanong sa kanya. Ano po yung ini-expect ng Pangulo na implikasyon itong paglantad ni Saldico at pagturo mismo sa kanya sa anomalyang ito, lalo't ang taong bayan po ay sinasabing galit na nga sa nangyayaring matinding korupsyon po sa gobyerno? Ang implikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Saldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga eksperto sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP. So doon pa lamang po, dapat magalit talaga ang tao dahil marami nagsisinungaling para maisalba ang kanilang sarili. Salamat. Next question mula kay Christian Yusores, DZMM. Hi, Yusek. May mga ulat po na lumabas sa social media na nagpatawag di umano ng meeting si Pangulo sa kanyang security cluster. Is the palace in panic mode dahil so posible po na mag-spark na naman ng panibagong public outrage yung expose ni dating congressman ko? Wala po ako nabalita ang ganyan. At ako sino po ang nagsabi niyan? Muli, patunayan po niya. Tayo po nga ay dapat papunta ng Intramuros eh. Hindi po ba? At meron doon event. So, wala pong panic mode na tayong pinag-uusapan. Kailangan lang po nating magkaroon ng press briefing ngayon para po maipaliwanag sa mga kababayan natin kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. So, Mr. Saldico, mas maganda po, umuwi kayo dito. Kung maaari, sabayan nyo na rin po yung ibang mga fugitive na nagtatago sa ibang bansa. Last two questions. First from Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, ano po yung balak ng palasyong gawin to address Zaldico's accusations? Aside from denying it, does the palace intend or the president intend to file charges against him? Depende po. May part 2 pa, sabi niya. Abangan ang part 2. Parang part 1 pa lang to. So malamang gagawa na naman to ng panibagong kwento dahil nadinig na niya kung anong sinabi natin. So abangan natin kung ano na namang tahitahing kwento ang inyong madidinig mula sa kanya. Kaya, be cautious. Now, follow-up question. As mentioned earlier, Zaldico's statements might spark a fresh outrage from the public. How concerned is the president with the upcoming INC rally over the weekend? Alam ko naman po na ang mga miyembro ng INC ay matatalino, makadiyos, makabayan. So alam po nila kung sino nagsisinungaling at alam po nila kung sino ang tunay na nagtatrabaho para sa bayan. So yun lamang po. Tandaan natin, walang ganyang karaming air assets ang Pangulo.
Last question mula kay Vance Fernandez. Good afternoon, ma'am. Do you have any idea who is behind this tell-a-lie accusation? May naiisip ba ako? Mahirap magsalita, pero minsan kayo mismo mag-iisip, sino kaya ang nasa likod nito? Yung mga obstructionists, destabilizers, o lumiliit lang siguro talaga ang mundo ni Saldico dahil siya po mismo ang naiipit sa mga aksyon na mismong siya ang gumawa. Thank you, Yusek Claire. Okay, go. Okay. Ma'am, last na lang po. May we have your reaction about the statement of VP Sara saying na paranoid na raw yung administration, especially now na madaming rally yung nangyayari, and yung pagkontra niya doon sa sinabi ng Pangulo about the status of our economy? Okay, unang-una po, paranoia. Ang paranoia, sabi po nila, ay direct cause ito ng emotional outburst. Meltdown. Hindi po nagme-meltdown ang ating Pangulo. Nagkataon lang po, syempre po, kapag ka po may mga issue, may nababalitaan, may mga nagre-report na di umanong may gustong magpabaksak sa gobyerno, ano po ba ang dapat gawin ng gobyerno? Matulog? Manahimik? Mag-relax? Kailangan po ito mamonitor. Hindi naman po ibig sabihin na ito ay may katotohanan, but still, hindi po to dapat na tinutulugan. Patungkol po doon sa, again, Maricela, ni second? Sa economy, kinontra niya yung statement ni President. Sa ekonomiya. Tandaan po natin, inamin po natin na naaapektuhan ng economic growth. Bakit? Dahil sa marami pong naging kalamidad. At may issue din po patungkol dito sa korupsyon. At tandaan po natin, ang korupsyon na ito ay hindi lang sa panahon ngayon. Panahon pa po nung nakaraang administrasyon. Hinahanap pa po ang 33.5 billion pesos na patungkol po sa flood control master plan sa Cebu or Metro Cebu. Isa po ito na dapat imbestigahan. Nakakakos din po ito sa ating ekonomiya. Maraming anomalya na dapat nating malaman, pati yung mga ghost projects na inamin naman ng dating Pangulong Duterte. So lahat ng kalat nung nakaraan, ngayon po natin nililinis. At malamang, isa ito sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng hindi magandang epekto to sa ekonomiya. But ang pangako ng Pangulo, gagawin ang lahat, pati ang economic team, gagawin ang lahat para po mapaangat pa ang ekonomiya.